Hindi rin nagulat si Speos. Nakatawid ang kanyang mga braso at may pag-usisang nagtanong, balak mo bang lumahok? Hindi tumigil sa pagsasanay si Narcissus at tumugon, ikaw, anong plano mo? Kinikilala ang sariling limitasyon, mapagkumbabang sagot ni Speos, may lugar ba talaga para sa isang gladiador na pangalawang antas tulad ko? Sa totoo lang, maswerte na ako. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag habang abala si Narcissus sa pagsasanay. Dahil ang gagawin ko lang ay makipaglaban sa mga hayop para lang aliwin ang mga manunood bago magsimula ang torneo. Para lang ito sa kasiyahan kaya walang mahigpit na alituntunin. Biglang natigilan si Narcissus nang marinig ito at mabilis na nagpasalamat kay Speos, salamat sa Diyos, hindi ko kailangang labanan ka. Ngunit tila may konting pag-aalala si Speos, naramdaman niyang maaaring hindi lubos na tapat si Narcissus kaya nagtanong siya, ayos ka lang ba? Hindi lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng tanong ni Speos, nagtanong si Narcissus ng naguguluhan, ano? Nang makita ni Speos na hindi nakuha ni Narcissus ang kanyang punto, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ang walang awang mga patakaran ng Rudest Tournament, walang awang mga patakaran na nangangahulugang kailangan mong patayin ang talunan. Sa mga nakaraang laban, hindi kayang patayin ni Narcissus ang kanyang mga kalaban, kaya naintindihan ni Speos kung bakit muling ipinaliwanag ito. Ngunit kalmado lang na tumugon si Narcissus, alam ko. Pagkatapos, nagtanong si Speos ng isang mahalagang katanungan, na para bang tinitingnan ng puso ni Narcissus, kaya mo bang pumatay? Ang tanong na ito ay tila nagpabagabag kay Narcissus. Yumuko siya, hindi kayang tingnan sa mata si Speos, at dahan-daang ibinahagi ang kanyang estratehiya kung sasali siya sa laban. Sa wakas ay sumagot siya, oo, papatay ako, pero sa sarili kong paraan. Pinag-iisipan ko na ito. Naramdaman ang bigat ng usapan, mabilis na binago ni Speos ang paksa upang gawing mas komportable ang pag-uusap, sige, pag-usapan na lang natin ang ibang bagay. Narinig ko na hindi lang si Shujab kundi pati ang emperador ang lalahok din. Alam niyang magiging napakahirap ng kompetisyon, ngunit hindi nagpakita ng takot si Narcissus. Kalmado niyang inilipat ang kanyang tungkod gamit ang isang kamay at tumugon, wala nang ibang paraan. Kailangan kong manalo para sa aking kalayaan. Tahimik lang na nakikinig si Speos, hindi interesado sa estratehiya sa laban ni Narcissus, ngunit curious kung may kumpiyansa ba ito sa pagkapanalo. Kaya nagtanong siya, alam ko ang kalagayan mo, pero sigurado ka bang kaya mong talunin ang emperador? Matapat na ipinahayag ni Narcissus ang kanyang pangamba. Hindi ko pa rin lubos na napapagsanayan ang aking martial arts. At gamit ang tungkod, hindi ko siya masasaktan. Pagkarinig nito, tiningnan siya ni Speos at may pagtatakang nagtanong, kaya gagamit ka ng espada? Sa sandaling yon, hindi tumugon si Narcissus. Tumayo lang siya ng tahimik, malalim ang iniisip. Tila napansin ni Speos na may mali, kaya nagtanong siya ng may pag-aalala, ipinapakita ang kanyang malasakit. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-daang nagsalita si Narcissus ng may kaba sa tinig, nauutal, hindi ako pinapayagan. Tunay ngang nakakalito ang tugon na ito. Si Speos, halatang naiinis, ay nagbigay ng kanyang opinyon, sino ang nagbabawal sa'yo? Bakit pinipili mo ang mahirap na daan? Delikado pa nga sa buhay mo. Bagamat alam niyang nag-aalala si Speos para sa kanyang kaligtasan, nanatiling tahimik si Narcissus, hindi makapagsalita. Gusto niyang magsabi, ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Nagpatuloy si Speos sa pagbibigay ng payo, wala naman ang amo mo para bantayan ka. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay manalo at mabuhay. Si Narcissus, bagamat lubos na nababalisa, ay nauunawaan ang mga alalahanin ni Speos. Ngunit ang tanging alam niya ay kailangan niya itong gawin. Kaya't sinabi niya, hindi ako sigurado, pero alam ko lang na kailangan ko itong gawin. Ayaw nang magpakain sa galit, taos pusong sinabi ni Speos, alam mo ba kung gaano nakakainis para sa iba ang marinig ang sinasabi mo? Lubos na nauunawaan ni Narcissus ang sinasabi ni Speos, ngunit wala na siyang ibang magagawa kaya't sumang-ayon siya, alam ko, pero ganito ako. Muling sumama ang ekspresyon ni Speos at mariing sinabi, TSK. Ano pa ang saysay kung mamamatay ka? Bagamat alam niyang masalimuot at mahirap ang mga bagay na darating, kumpiyansa pa rin si Narcissus. Alam niyang may oras pa siyang palakasin ang sarili. Kaya't matapang niyang sinabi, may oras pa hanggang taglagas. Magiging mas malakas ako,
Hindi makapaniwala si Speos sa kanyang narinig, kaya nagtanong siya ng nalilito, ano? Sa sandaling yun, tiningnan ni Narcissus ang kanyang tungkod na puno ng kumpiyansa at pag-asa para sa hinaharap. Magiging mas malakas ako, sapat na malakas para talunin ang sinuman gamit lamang ang tungkod. Iyan ang sagot ko. Sa pagkarinig ng ganitong tila absurdong at imposibleng mga salita, ipinakita ni Speos ang isang mapanuyang ekspresyon, tila hindi naniniwala, oo. Hindi ko alam kung ikaw ba'y pambihira o isang hanggal. Habang nagsasalita, umaasa pa rin siya na ito'y totoo. Bigla na lang nagsimulang tumakbo ang lahat mula sa kabilang bahagi ng bakuran. Nakikita ang pagmamadali ng lahat, lumingon si Speos at may pagtatakang nagtanong, ano ang nangyayari? Inikap niya ang kanyang mga kamay sa bibig at sumigaw sa mga tumatakbo, hoy! Saan kayo nagmamadali? Narinig ng mga tumatakbo ang kanyang sigaw at sumagot habang patuloy na tumatakbo, papunta kami sa klinika. Hindi alam kung sino ang nasaktan, nagtanong muli si Speos, sa klinika. Sino ang nasugatan? Sa puso niya, umaasa siyang si Shua ang nasugatan, bagamat alam niyang maliit ang tsansa nito. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, bigla na lang huminto ang mga tumatakbo, pawisan, at sumagot, walang nasugatan. Bumangon na si Ares. Agad na namutla ang mukha ni Speos sa takot, at sumigaw siya ng may matinding pagkabalisa habang iniisip si Ares. Ang hinayupak na isang mata na yun, buhay pa siya? Habang nag-eensayo si Narcissus gamit ang kanyang tungkod, narinig niya ang magandang balita. Masaya niyang sinabi kay Speos, minsan tayong magkasamang lumaban, halika't magdiwang tayo. Bagamat mukhang sumasang-ayon, lihim na nadismaya si Speos. Diretso niyang sagot, sige, tara na lang. Agad tumakbo si Narcissus papunta sa grupo, puno ng sigla. Samantala, naiwan si Speos na halatang hindi masaya. Sa isip niya, inis na iniisip, masaya siyang bumangon na yung tao na yun mula sa klinika. Sa infirmary, nakaupo si Urias sa kama, sinusuri ang kanyang katawan. Napansin niya ang sarili at nagtanong, bakit ganito? Ang payat ng mga braso ko, pati sikmura ko lubog na. Si Abydos, na nakatayo sa harapan niya, agad na nagpaliwanag, natural lang yan. Hindi ka kumain ng 2 linggo. Sumingit si Alexis na may dalang aliw, makakabawi ka rin basta kumain ka ng maayos simula ngayon. Nakangiti si Alexis, proud na idinagdag, ginawa ko ang lahat para hindi ka mamatay, at sa wakas, nagtagumpay ako. Pero hindi masyadong pinansin ni Urias ang sinabi niya. Mas interesado siyang kumain, kaya masigla niyang sinabi, hindi ako mabilis magpagaling sa ganitong klase ng sugat, pero gutom na ako. Bigyan niyo ako ng pagkain. Narinig ito ni Abydos, kaya masaya niyang sinagot, sige, maghahanda ako ng karne ng tupa. Huwag kang mag-alala sa gastos. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, biglang naputol siya ng pag-alita ni Alexis, hanggal ka. Gusto mo bang patayin ng taong kakabawi lang sa buhay niya? Baka mapasama siya kung karne agad ang ipakakain mo sa sikmurang walang laman ng 2 linggo. Napahiya si Abydos at napatahimik sa pagkapansin sa pagkakamali niya. Humarap si Alexis kay Urias para magbigay ng tamang gabay, tubig at lugaw muna ang ihahanda namin para maibsan ang gutom mo. Habang nag-uusap, biglang pumasok sina Narcissus at Speos sa pinto. Nakangiti si Narcissus, puno ng tuwa, samantalang si Speos, na nakatago sa likod ni Narcissus, ay halata ang hindi maipaliwanag na inis sa kanyang mukha. Tumayo lang si Speos nang walang imik, habang si Urias, na tila hindi natuwa, ay tinitigan siya ng masama. Nagtagpo ang kanilang mga mata, si Speos, nagpapakita ng sariling galit at pagkamuhi, habang si Urias, puno ng pagdaramdam. Nagpatuloy ang tahimik na pagtitigan ng dalawa, habang ang iba sa paligid ay tuwang-tuwa sa paggising ni Urias. Urias, gising ka na. Buti at buhay ka, masayang sigaw ng lahat. Magalang namang sumagot si Urias, salamat. Isang boses ang nagpatuloy sa kasiyahan, ang itim na halimaw na kilala ko, alam kong malalampasan mo ito. Tumingin si Urias kay Narcissus at nagtanong, bukod sa iyo at sa taong ito, may iba pa bang nakaligtas? Biglang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa likod, narito ako. Lumapit si Shua mula sa likod, may dalang kakaibang presensya. Habang nagpapakita ng kanyang kasiyahan, sinabi ni Narcissus, pumunta agad ako nang mabalitaan kung gising ka na. Isang biyaya na buhay ka pa.
Sa inaasahan ni Urias, ngumiti ito at sinabi, tulad ng inaakala ko, ang halimaw na tulad mo ay hindi basta-basta mamamatay. Tinitigan niya si Narcissus at idinagdag, at sa harap ng lahat, gusto kong sabihin, sa totoo lang, napakaswerte mo. Si Speos, na nanunood mula sa gilid, tila nais ding magsalita. Gumalaw ang kanyang mga labi bago ito nagsalita, ikaw ang maswerte. Tumingala siya kay Urias gamit ang malamig at walang buhay na tingin, nakahiga ka rito, iniiwasan ang laban habang maraming kasamahan natin ang namamatay. Naalala niya ang kaguluhan noong oras na yun, kung paano siya binaliwala at dinala ng mga sundalo habang nakatali ang kanyang mga kamay. Ngunit kahit na may ebidensya siya noon, ano nga ba ang magagawa niya ngayon? Wala siyang dahilan upang banggitin pa ito. Napansin ni Urias ang punto ni Speos at natawa, maswerte ako, ha? Tama, maswerte nga ako. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya, kaya isasaalang-alang ko ito bilang sarili kong swerte. Naguluhan si Speos sa narinig, anong ibig sabihin niya sa isasaalang-alang? Pagkatapos, ngumiti si Urias ng maliwanag, parang natagpuan niya ang isang bagay na mahalaga. Pero ang ngiting yun ay tila pilit, na parang hindi talaga siya masaya sa loob. Napansin pa yun ni Speos at naisip, anong klaseng ngiti yun? Nakakailang tingnan. Samantala, si Abydos, na nakatayo sa isang sulok, tahimik ngunit halatang seryoso, ay tila nag-aalala para kay Urias. Kumuha siya ng isang mangkok ng lugaw at mapilit na iniabot ito kay Urias, sinasabing mabuti ito para sa kanya. Pagkuha ng mangkok, agad na sinabi ni Urias, ang baho naman ito. Si Alexis, na gustong bigyan si Urias ng pagkakataong makapagpahinga, mahina ang hiningi sa iba na umalis na muna. Nakita niyo na ang kalagayan niya. Lumabas muna kayo at hayaan siyang magpahinga. Bago umalis, nagpaabot pa ng mabuting hangarin si Shua, pagaling kagad. Si Speos naman ay nagsabing, lalabas na kami, at tuluyang umalis ang lahat. Nang sila na lang ni Abydos ang naiwan sa silid, walang preno itong nagtanong, Urias, may gusto ka bang sabihin? Tinitigan siya ni Urias at parang iniisip ang sagot. May kasabihan na hindi dapat makipagtalo habang kumakain, ngunit hindi niya napigil ang tanungin, bakit? Tanong ni Abydos, hindi mo ba alam kung bakit ka nawala ng malay? Hindi nag-isip ng mabuti si Urias at casual lang na sumagot, bigla na lang akong nahilo. Pagmulat ko, narito na ako. Hindi na muling nagtanong si Abydos. Ganun ba? Pero dahil gising ka na, siguradong marami kang katanungan. May gusto lang akong itanong, sabi niya, halatang nag-aalala sa kalusugan ni Urias. Makakabalik ba ako sa dating kondisyon ko? Tanong ni Urias, puno ng pag-asa. Tumingin si Abydos kay Alexis at sinabi, tanungin mo itong manggagamot. Sumagot si Alexis, ang mga kalamnan mo ay hindi nagamit ng matagal. Kailangan mong maghintay at magsikap para makabawi, at habang kausap ni Alexis si Urias, ipinaliwanag niya, ang iyong katawan ay sobrang hamina. Kung kakain ka ng maayos at makakapagpahinga ng sapat, maaari kang mabuhay ng normal. Pero tandaan, ang buhay ay hindi panaginip. Ngumiti si Alexis ng bahagya at nagbigay ng masakit na katotohanan, syempre, napakahirap na bumalik sa dati mong kalakasan. Narinig ito ni Urias at agad na nadama ang lungkot, sumagot siya ng malungkot, naiintindihan ko. Nakita ito ni Abydos at agad siyang pinakalma, nagbigay ng alok, kung gusto mo, maaari kitang irekomenda bilang tagapagsanay. Isa kang tanyag na gladiator sa mahabang panahon. Sa narinig na ito, tila nakakita ng munting liwanag ng pag-asa si Urias. Bagaman mahina, naramdaman niya ang posibilidad, napakahirap, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang bumalik sa dati. Samantala, lumipat ang eksena sa tahimik na gabi. Si Narcissus ay nagsasanay gamit ang kanyang tungkod, nag-iisip, hanggang ngayon, nakatuon lang ako sa pagbawi ng aking lakas at kasanayan. Ngayon, sapat na yon. Pinatibay muli ni Narcissus ang kanyang paniniwala, habang sa kanyang isipan ay sumulpot ang mabagsik na imahe ni Lucius Antoninus. Pagdating sa kanya, hindi ko malilimutan ang pambihirang lakas niya. Kasing lakas nila si Euro, hindi, baka mas malakas pa. Naunawaan ni Narcissus na marami pang malalakas na kalaban na handang magpabagsak sa kanya. Pinapaalala niya sa sarili na kailangan niyang malampasan ang maraming laban ng buhay at kamatayan. Dahil dito, masigasig na nagsanay si Narcissus araw at gabi.
Alam niyang hindi na sapat ang simpleng pagbawi, kailangan na niya ngayon ng pagpapalakas ng kanyang lakas. Napabuntong hininga siya, saka biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang lumang alaala, parang pelikulang bumagal ang takbo. Binalikan niya ang nakaraan. Noong panahong yun, ang marangal na prinsesa ay dinukot at hinayla ng isang grupo ng mararahas na lalaki. Maglakad ka ng maayos o papatayin kita ngayon din, sigaw ng isa sa mga lalaki. Takot na takot ang prinsesa, at dahil hindi na niya makayanan ang sitwasyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Biglang lumitaw si Narcissus, parang isang tagapagligtas, at sumigaw, "Tumigil kayo." Siyempre, handang lumaban si Narcissus. Hawak niya ang tungkod sa isang kamay at espada naman sa kabila. Sa galit, sumugod siya sa mga kalaban na parang isang Diyos ng digmaan, puno ng puot at tapang. Sumisigaw siya habang lumulusob, "Kayong mga demonyo." Napatingin ang isa sa mga lalaki, nagulat at natigilan, "Ha?" Sa kanyang harapan, nandoon si Narcissus, nag-aalab ang mukha sa galit. Sumugod si Nero ng buong lakas, determinado na tapusin ang mga kalaban at ipadala sila sa kanilang mga libingan. "Papatayin ko kayong lahat." Sa sandaling yun, tila nagising ang demonyo sa loob ni Narcissus. Walang malay, naniwala siyang kung hindi siya magpapalakas, mabibigo siya. Ang prinsesa, na saksi sa madugong eksenang nasa harapan niya, ay nanlamig sa takot. Tumulo ang kanyang mga luha habang nanatiling tahimik ang kanyang lalamunan. Matapos mabilis ngunit magulong labanan ang mga kalaban, lumapit si Narcissus sa prinsesa, basang-basa ng dugo, at sinabi, "Narito na ang iyong tagapagbantay. Ang lahat ng dumukot sa iyo ay wala na." Ngunit napalawak ang mata ni Nara sa pagkabigla, naririnig lamang ang umiiyak niyang tinig na umaalingaw sa kanyang pandinig. Ang prinsesa ay naupo sa lupa, lubos na nawasak ang kanyang mahina at takot na kaluluwa, umiiyak ng walang tigil. Nag-isip si Narcissus, bakit siya umiiyak? Patay na silang lahat. Yumuko siya, nais tiyakin sa prinsesa na ligtas na siya at walang sino mang muling mananakit sa kanya. Ngunit tila walang epekto ang kanyang mga salita, patuloy lamang ang pag-agos ng luha ng prinsesa, parang ilog. Tinitigan ng prinsesa ang magulong tanawin ng larangan ng labanan, puno ng dugo at mga bangkay, at biglang sinabi, "Ang dami ng namatay." Hindi nagulat si Nero at sumagot, "Oo, ang mga dapat mamatay ay lahat wala na. Wala nang maaaring manakit sa'yo." Sa halip na maibsan, naramdaman ng prinsesa ang mas matinding bigat ng pagkakasala. "Dahil ito sa akin," sabi niya, sinisisi ang sarili sa kung ano ang naging Narcissus at sa mga taong napilitang patayin ito. "Kasalanan ko ang lahat." Ang maawa sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili, ngunit hindi ito maunawaan ng prinsesa. Maging si Narcissus ay hindi rin maintindihan ang kanyang iniisip. Hindi, kasalanan ito ng mga demonyong iyon. Bakit ka naaawa sa kanila? Ibinagsak ni Narcissus ang kanyang espada sa lupa at may pag-aalangan niyang sinabi, "Ang bagay na ito." Umupo siya, pakiramdam na siya ay walang magawa. Ang hangal na tagapagsilbing ito ay hindi nauunawaan ang puso ng prinsesa. Pagkatapos, nagbigay siya ng pangako, "Simula ngayon, maliban kung nasa labanan, nangangako ako na hindi na muling papatay." Tumitig siya sa prinsesa at taimtim na nakiusap, "Kaya't mangyaring magtiwala ka." Huminto ang prinsesa sa pagbabad sa nangyari kanina at nagtanong, "Paano mo ako natagpuan?" "Napakalayo ng lugar na ito mula sa Gory." Sumagot si Nero, "Kung may determinasyon, may paraan." "Naglakbay ako araw at gabi, tinatanong ang bawat makasalubong ko sa daan. Mabuti na lang, kaunti lamang ang mga kalsadang papunta rito, kaya't natagpuan kita." Matapos ang makapigil hiningang tagpong tagapagligtas ng bayani at prinsesa, napaluha ang prinsesa na antig. "Naiintindihan ko, salamat. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ito." Mahiyain niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabi, "Wala akong anumang maibibigay sa ngayon."